Mag-aadobo nga ako ng pusit mga mari sa gata at ito pa nga yung pusit na dala ko galing nga dito sa Surigao. Kaya naman tara samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang sariwa nga itong pusit na dala ko galing sa Surigao mga mari. Kaya naman gusto ko nga itong lutuin na adobo at naisipan ko nga itong lagyan din nga ng gata. Kaya adobo sa gata nga ang tawag nito. Habang nagpapainit nga ako dyan ng kawali mga mari ay naghiwa-hiwa na nga ako nitong sangkap, bawang, sibuyas at saka kamatis lang itong ginamit ko. Alam nyo ba itong kawali na ginamit ko mga mari ay kawali ko pa nga ito sa Maynila dahil nga luma na nga ito kaya inuwi ko na nga ito sa kaila mama para naman meron silang magamit. Alam nyo ba naawa na nga ako dahil nangitim na nga ito. Nung minute na nga yung kawali mga mare ay naglagay na nga ako ng mantika. Pagkatapos maya maya ay nilagay ko na nga din yung bawang, sibuyas at saka kamatis. Mabilis lang naman tong lutuin mga mare kaso nga lang nahirapan nga lang talaga akong magluto dito sa abuhan nila mama dahil nga sa sobrang init nga dito. Paano ba naman napakakulog nga nitong lutuan nila. Sabi ko nga kila mama dapat baguhin nga nila lutuan nila dahil nga parang magkakasakit ka nga nito katagalan pag ganito ba naman laging naiinitan yung katawan mo. Ang hirap kaya baka mamaya magkasakit pa sila. Sunod ko na nga nilagay dito mga mare ay itong pusit nga. Tingnan nyo nga mga mare o napakarami nga nito kasi inubos ko na nga ito dahil nga 2 pamilya nga din yung kakain itong nito. Klaseng pusit nga na ito mga mare ay talagang masarap nga ito. Hindi nga ito kagaya dito sa Maynila na iba na nga yung pusit dito. Parang hindi ko magustuhan nga yung lasa. Hindi kagaya nito talagang original. Mabuti na nga lang din yung tsuhin ko mga mare at ang pinsan ko nga na si Denden ay pinadalhan nga ako ng pusit bago nga ako umuwi. Kaya naman tuwang-tuwa nga ang halo-halo ko nga lang din ito mga mare at tingnan nyo naman yung apoy o napakadingas nga talaga dito. Ito nga lang talaga ang kagandahan dito sa probinsya mga mare dahil pagka ganito nga makakaluto ka nga kahit wala ka nga gagastos. Kahit maitim na nga yung pusit dyan mga mare ay naglagay pa nga din ako ng toyo dahil syempre iba talaga pag sinabi mong adobo dapat talaga may toyo at maya-maya lang din konti ay naglagay na nga din ako ng magic sarap. At medyo naalatan nga ako dyan ng konti mga mare kaya naman nagdagdag nga ako ng asukal para naman mabalance nga yung lasa. Nakapag-umpisa na nga pala ako dyan magluto mga mare pero saka ko nga lang naalala na hindi pa pala ako nakakayod ng kaya nyug. Naman itinigal ko na nga muna yung pagluluto ko at tinaboy ko na muna. Pagkatapos ay kumuha na nga ako ng isang niyog at binalatan ko na nga ito kaagad. Tingnan nyo nga si Isay at saka si Mikay mga mare o tamang chill-chill lang at upo-upo nga lang talaga dito. Ang cute-cute nga talaga naman. Iba din kasi talaga mga mare paglaking probinsyana ka nga dahil yung mga ganitong mga bagay nga mga mare ay kayang-kaya mo nga gawin. O kaway-kaway naman dyan sa mga magaling magbalat ng nyog at saka magkayod ng nyog dyan mga mare. Tingnan nyo nga ang mare nyo kahit 30 years na nga mahigit dito nakatira sa Maynila pero hindi niya talaga kinalimutan yung paano magbunot at saka magkayod ng nyog. Ang galing-galing tingnan nyo nga parang lalaki. Matapos ko na nga itong balatan mga mare ang nyog ay biniyak ko na nga din ito. Pagkatapos nga ay kinayod ko na nga ito. Mabilisan na nga lang ito mga mare at iisang piraso nga lang pala yung ginamit ko dito. Kahit nga sa pagbibiyak ng nyog mga mare ay napaka-expert nga talaga ako niyan o tingnan nyo nga kayang-kaya ko nga talagang gawin yung mga bagay na yan. Lalong-lalo naman mga mare nitong pagkakayod ng nyog. Napaka-basic nga lang talaga yan sa akin dahil Diyos ko naman marimar halos gabi-gabi nga namin yan ginagawa noon lalo na pag nagpapakain nga kami ng baboy. Tapos ko nga dyan nagkayod ng nyog mga mare ay pinigaan ko na nga lang kaagad ito. Bali isang piga nga lang yung ginawa ko nito mga mare dahil nga itong kakanggata nga lang talaga yung gagamitin ko. Ito nga lang talagang kagandahan dito sa probinsya mga mare. Every time nagagamit ka nga or kakailanganin mo nga ng nyog ay pipitas ka nga lang or hihingi ka nga lang dito sa kapitbahay. Kung wala ka nga mahingi mga mare ay pwede ka namang bumili 10 piso nga lang. Napakamura kumpara nga dito sa Maynila na 40 at saka 50 na nga yata ang isang nyog ngayon. Naman talaga namang napakalaki ang pinagkaiba pag nakatira ka nga sa probinsya kumpara nga dito sa Maynila dahil nga sa pagkain pa lang makakain ka nga kahit konti nga lang yung gagastusin mo. Pagkatapos ko nga nitong pigaan mga mare ay sinala ko nga din ito at diniretso ko na nga itong buhos dito sa adobo kong pusit. Tingnan nyo nga mga mare napakasarap at napakayami nga talaga nito. Habang nagbo-voice over nga ako mga mare ay nako natatakam nga akong tingnan at namimiss ko na nga kaagad ito. Nai-imagine ko na nga yung lasa nito. Kaya kung ako sa inyo mga mare kumuha na nga kayo ng bahaw dyan at kumain na nga tayo. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa pagkain. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko ay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voice over ko. Pa-like, follow and share naman mga mare. Yun lang. Bye!